Panibagong kakilala na naman ang ating natagpuan. Dito po tayo ngayon sa Barangay San Vicente. Kung titingnan natin sa malayuan, parang walang problema. Ngunit nung ating lapitan, doon natin nalaman ang kanyang pinagdadaanan. So asa yung mga magulang mo? Ang mga magulang ko nasa bahay, pero yung mga tunay kong magulang, wala dito kasi hindi nila ako tanggap. Di ka tanggap? Bakit di ka tanggap? Sana ay marami ka pang matulungan, Kuya Kens. Kami saludo sa'yo. Kahit na ano pa mong pagsubukan dumating, kami ay naniniwala sa kakayahan mo. Bulan kong namumuan, ang ugatsan sa ato kilikanan. Bungto ko, ikaw man lang, sa puso isip di ko tutukalan. Bulan kang may kagayunan, simbolo mo liwanag sa kaduluman. Sa eksperyensya asin inagihan, naging agyat sa mga katawohan. Sa tupaman maging niyan, talubo mo hininguhang dagson. Danggaduguan naging kapital, maabot ang paglaong nakauswagan. Kahoy na mulabi kang masari, maski subas ko ikakayang tumbahon. Kasayo ang daranunan ang dahilan, pagkamuot sa Diyos sa tao sa banwaan. Bulan, alsa bulan, huwag na saramay na magdaranunan. Pag-obra pagkasarayuan kasimbagan, pulong sa mga problemang pangbanwaan. Bulan, alsa bulan, sumabay na sa'y wagistan, katawohan, pag-obra pagkasarayuan. Yan, isang maliwalas na hapon sa ating lahat. Nandito na naman po si Bernadette, ang bulanenyong magayon. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Barangay San Vicente. Ayan, tingnan nyo naman, no, ang linaw ng tubig. Ayan, magsiswimming. Hindi po, may pupuntahan po tayo dito. Isa pong beneficiaries natin. Alamin lang po natin kung ano yung kwento niya. Kaya kung gusto niya akong samahan, tara na. Let's go. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang Subali po, puntahan na po natin siya. Ayan, nakikita po namin siya na may pinupulot po. Tanungin lang po natin kung ano yung pinupulot niya at kung ano po yung buhay-buhay niya. Ayan, samahan niyo po ako. naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kaya, Awitin hello, pwede ka po makausap? lahat ng Hindi ko, ano po yun? awit Kaya ano ko lang para magkarinigan tayo. di kaya. Ano to ha? Barangay San Vicente? Opo, Barangay San Vicente po. Ayan, anong pangalan ni Kuya? Ako po si John Rodrigo Hermo. Arjan Rodrigo. So bali, nakita ka namin at ano kami, concerned citizen lang. Na ano lang kami sa pinupulot mo. Ano po yung pinupulot? Plastic bottle po yung pinapakilo. Ay, pinapakilo mo. So asa yung mga magulang mo? Ang mga magulang ko nasa bahay, pero yung mga tunay kong magulang, wala dito kasi hindi nila ako tanggap. Di ka tanggap? Bakit di ka tanggap?
Kasi yung nanay ko, taga pabrika siya, dito din sa Bulan. Yung nag-alaga sa akin, taga Maynila, taga Laguna, tas yung papa na tinatawag ko na papa, taga rito sa San Vicente. Yung tatay kong totoo kong tatay, taga Barangay Managanaga. Ay, taga doon. So, bali, nakita mo na yung tunay mong papa. Nagkita na kami pero hindi kami kaayusan at saka hindi niya ako tanggap. Hindi ka tinanggap? Bakit naman? Anong rason niya? Hindi daw ako tunay na anak, yun. Pero alam mo talagang tatay mo yun. Opo, kasi nung sinabi sa akin ng magulang ko na hindi nila ako tunay na anak, sinabi nila kung sino yung mga tatay nanay ko, yung mga yung mga kapatid ko, sinasabi nila lahat sa akin. Tapos yun, pinuntahan ko sila, kasama ko yung mga nag-alaga sa akin. So, bali, paano ka napunta dyan sa nag-aalaga sa'yo ngayon? Napunta ako dyan nung pinanganak daw ako ng nanay ko, maliit pa lang daw ako, pinamigay na daw ako sa kanila. So, ano ka pa? Kinakarga ka pa? Opo, bagong luwas lang po daw. Bagong panganak? Opo, bagong panganak po. So, sila na talaga yung kinilala mong mama tsaka papa? Opo. Grabe. Bali, di daw po siyang tanggap ng kanyang mga magulang, tunay na magulang. So, bali, pumunta ka na? Nagpakilala ka na anak ka niya? Opo, kasama ko po yung nag-alaga sa akin. Yan, bali lumipat po kami dito at mainit-init po doon. So sabi nga ni Rodrigo na daw, di siya tanggap ng kanyang tunay na magulang, maliit pa lang siya. Parang binigay ka? Pinagbigay? Opo. Ano yun? Binigay ka lang? Opo, kasi ang kwento sa akin ng nag-alaga sa akin, yung tunay kong nanay daw, nagtatrabaho daw doon sa kila mama doon sa nag-alaga sa akin. Buntis si mama noon at nung lumabas na ako ng tiyan ni mama, iniwan daw ako ni mama doon sa mga nag-alaga sa akin. Bali, Kasi hindi na ako binalikan. hindi ka na Ano nang balita mo kay mama mo? Ngayon po may asawa na siya eh. May bagong asawa na siya ngayon eh. Tsaka okay naman sila. Nag-uusap-usap din kami pero hindi na kami nagkikita. Yung tatay mo ayaw talaga sa'yo? Ayaw po sa akin ng tatay ko at saka yung nanay niya, yung Ayaw. tinatawag ko na lola. Ayaw niya sa akin kasi Grabe hindi daw ako tunay na anak, hindi daw kami kadugo. Kailangan pa daw magpa-DNA test. Grabe naman So, ilang taon ka na? 21 years old po. 21 years old. So, bali ito yung pinagkakakitaan mo? Opo. Bukod dyan, ano pa yung pinagkakakitaan mo? Nagano pa po ako, nagdidilim siya po, naglalaba po ng mga damit. Ay, ka din? Naging labandera? Ayan. Lalaki ka ba? Hindi ba? Katulad din kita? Yosa? Ayan. So, bali, kawawa naman po kasi pinuntahan sana niya yung tatay niya kaso di daw po siya tanggap na anak. Tapos yung nanay naman niya, iniwan po siya. At ngayon, dyan na po siya nakatira sa tinuring niyang mama at papa. Bali, ano yung kwento ng buhay mo? Sobrang yung pinakakwento? Ang kwento talaga ng aking buhay kasi yung tatay nanay ko gusto ko sila makasama. Pero hindi nila ako matanggap-tanggap na anak nila ako. Sayang kung tanggap ka sana at least papano doon ka sana sa kanila. May mga kapatid ka pa ba? Opo, kami mga magkakapatid, close na close kami. Asan sila? Nakikita po kami. Yung isa kong kapatid patay na nung June lang po. Tas Ano yung kinamatay niya? Yung kinamatay niya kasi yung sakit niya na punyon niya. Opo. Ay, oo, mahirap yun. Tsaka yung kapatid kong babae, nagtatrabaho siya sa Okay po, diyan sa may seawall. Opo. Ano yung pinakamahirap na napagdaanan mo sa buhay, yung hindi mo makakalimutan? Yung hindi ko makalimut-limutan pong nangyari po sa akin yung
nagpunta kami sa aking tatay. Tsaka yung pagpunta ko sa tunay kong nanay na hindi nila ako tanggap bilang anak nila. Kung magpunta ka doon, mag-isa ka lang? Hindi po, kasama ko yung nag-alaga sa akin. Subali sinamahan ka. Ilang taon ka noon? Nung ano po, yung 15 years old po ako nun. Grabe. Pero alam nila, pinakilala mo si nanay mo, yung totoong nanay mo. Sinabi mo na anak ka noon. Opo, at saka ano po namin yun, sinama po namin yun pero hindi siya Pakita. nagpakita. Ayan, sayang. Dapat nag-usap-usap kayo sa barangay. Nag-usap na po kami sa barangay. So tinulungan man kami ni Kapitan na mag-usap-usap kaso hindi po sila dumating doon sa Ay, sa barangay. pinag-usapan. Kasi may trabaho naman yata yung tatay mo. Opo, ang trabaho po, ang alam kong trabaho niya is nagta-tricycle driver po siya. Tricycle driver. So, nagbibigay naman. Hindi po. Hindi. Minsan ba may pagkakataon ba na wala kayong panggastos, walang pambiling pagkain? Meron din po. Pag minsan pag mahina po yung dilensya ng tinatawag ko na tatay, yung nag-alaga po sa akin. Pag mahina po yung dilensya, yun, minsan wala kaming makain. Yun talaga, Kasi ano yung dilensya ng nanay mo? Yung nanay ko, house girl lang po siya, sa bahay lang po siya. Oo. Sa bahay lang po siya. Saka yung tatay ko po, po siya, nag-pedicab po siya. Pedicab. Matanda na rin. Ilang taon na yung tinuring mong nanay? Yung nanay ko po is 73 years old. Yung tatay mo ngayon? 48 po. Ay, grabe. So, yun po yung buhay ni Rodrigo. Isa po siyang di tanggap ng kanyang tunay na ama. Tapos yung ina naman niya, iniwan na po sila. Di ka na ba pinupuntahan ng tunay mong nanay? Hindi na po. So, ayun, anong panawagan mo kung sakaling may makapanood nito? Anong tulong yung gusto mo? Gusto ko sana yung ma-complete po kami ng pamilya. Gusto ko magsama-sama kami ngayong darating na Pasko kahit yun lang. Kasi importante yun sa pamilya, yun yung inihiling talaga. Tinatawanan tayo ni bakla. Ay! Ayan, yun talaga yung pinakahiling ng isang anak na makumpleto. Siyempre, naranasan ko rin malayo sa magulang. Dati kasi nagtatrabaho din si mama. Tapos, di kami kumpleto. Mahirap pag di kumpleto at wala yung guidance ng magulang. Ayan. Ito, ibibenta mo to? Opo. So, ito palang nakukuha mo? Opo. Magkano yung bintahan mo dyan? Depende po kasi pag nakarami Kilo? po. Opo, depende po sa kilo. Ayan. Wow. Kanina ka pa ba nag-ano? Kanina pa po kasi kanina pa ako nag-ikot-ikot din. Nakapag-aral ka ba? Nag-aral po ako, at sa ALS po ako nag-aral, grade ALS. 11 po. Ngayon, nag-aral ka? Opo. Ano yung klase mo doon? Lunes at saka Merkules po. Mabubuti yan at kapag natapos mo yan, at least papano, may ideya ka, di mo sinasayang yung pagkakataon. Opo. Ayan, yun yung gusto mo sabihin sa papa mo, baka mapanood dito, anong gusto mo sabihin sa papa mo? Sana gusto ko, sana balang araw matanggap mo ako bilang anak mo. Tsaka sana gusto ko, kahit hindi tayo makompleto, gusto ko sana suportahan mo yung mga kapatid ko kasi mga anak mo din yun lang. Sobrang sakit ba yung naranasan mo nung hindi ka tinanggap ng sarili mong ama? Opo, kasi doon kasi yung hindi ko makalimutan yung pagkamatay ng kapatid ko na lalaki, yung pangalawa na masunod po sa akin, na doon kasi kung hindi kasi sinusuportahan ni Papa yung kapatid ko, kaya si Mama napapabayaan yung kapatid ko, iniiwan na lang sa mga bahay. Yan. Kasi yung kapatid ko po isa po siyang special child. Ay, special Opo, child. hindi po siya nakalakad, hindi po siya nakakasalita. Kailangan talaga niya ng mag-aalaga. Opo. Ikaw, asan ka nun? Ako po noon, nasa po ako noon na nung 18 po ako, nagsakto ng 18 po ako, nakapasok po ako ng BGMP. Nakulong ako ng 1 year and 6 months po. So
subali nakulong ka. Ano yung dahilan kung bakit nakulong ka? Dahil po sa mga kaibigan ko, natuto kasi ako gumamit ng drugs. Ay, na-impluwensyahan ka. Ganun talaga. Kaya nga sabi ko, kailangan talaga ng guidance ng magulang. Kasi yan, syempre, napapariwara, walang nagpapayo. Ayan. So, napasok ka palang kulungan. Opo, kasi nung nalaman ko na hindi ako tunay na anak, gusto ko talaga makilala yung mga tunay kong magulang. Nung nalaman ko na hindi nila ako tanggap, yun, parang napawara yung buhay ko. At saka yung mga yung mga kaibigan ko, yun, parang sinamahan nila ako. Sila yung naging sandalan Opo, mo. sandalan ko. Nung nag-inuman po kami, bigla po ako pinatikim ng drugs po. Tsaka yun, sunod-sunod na po yung paggamit ko. Yun, hanggang sa nahuli pa ako ng mga pulis po. Pero tandaan mo na sa buhay, kapag may nagawa tayong pagkakamali, kailangan natin baguhin yun kung ano natin na mali. Wala namang katapusan yung pagbabago ng isang tao. Pero ngayon, at least naiwasan mo na. Maganda yan at para yun, malayo ka rin sa disgrasya. Yan, may bigay kami sa inyo. Kuhain ko lang ha. Yan, ikwento mo muna dyan kung ano yung kwento pa ng buhay mo. Nangyari po sa akin dun sa kulungan is June 25, 2021, sakto birthday ko po nun. Kaka-18 ko po lang nun. Bigla po akong hinuli po ng mga pulis. Tsaka dinala na po nila ako sa police station po. Tsaka paka isang buwan po ako sa police station po ng Bulan. Dinala po ako sa Sorsogon sa Kabitan po. Tsaka ang hirap po ng buhay po doon sa loob kasi pag wala kang pagkain, pera, hindi ka mabubuhay doon sa loob. Yun lang po. Ito na ho. So, bali, ito na yung mga bigay namin ha. Ano masasabi mo? Salamat po. Ayan, ano masasabi mo sa mga nag-aalaga sa iyo ngayon? Salamat kay inalagaan niya ako, diri niya ako yung papabayaan. Sorry kung minsan pasaway ako. Yun lang. Kailangan talaga sa buhay, matututo tayo sa pagkakamali. Kaya okay lang yung nagkamali ka, at least ngayon tinatama mo na. And maraming salamat ha. Sana makita ka pa namin sa susunod. Okay. Ayan. Sige. Thank you so much. Sige. Ayan, sige. So, ayan po. Andito po tayo ngayon sa Barangay San Vicente. Takilala po natin si Rodrigo. And pinento po niya yung buhay niya. Sobrang nakakadurog po ng puso. At batang-bata pa lang pero nakaranas na po na mabilanggo. Ayan. Kaya maraming salamat po sa mga di pa po dyan nakasubscribe kay Kuya Kids TV. Pasubscribe po. At syempre, ako po si Bernadette Anbulanenyong Magayon. Ayan, lagi ko pong sinasabi, tumulong tayo sa iba. Kaya tayo kapos din tulad nila. Yan po, keep safe and God bless sa ating lahat. Bye-bye po. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay. Sige, iyak mo lang ang bigat na nararamdaman. Asahang may makikinig at may balikat na masasandalan. Para kahit papaano ikaw ay mapangiti sa simpleng paraan. Kanyang mga payo ay nagbibigay lakas para kayanin mo yan. Handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Kahit na gano'n man kalayo kanyang tatawirin, maiabot niya lang ang biyaya. Nalulungkot man ay ati dahil ligaya, kumakatok sa bawat